Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Winner at loser sa trade kay Kevin Durant sa Houston Rockets. Sa araw kung kailan nagharap sa Game 7 ng NBA Finals ang dalawang team na matiyaga at maingat sa pagbubuo ng kanilang core, nagdesisyon ang Houston Rockets na bilisan ang kanilang proseso at tumaya ng malaki. Matapos ang ilang linggo ng negosasyon, pumayag na ang Phoenix na i-trade si Kevin Durant sa Houston na magbibigay sa Rockets ng kinakailangang scorer para sa kanilang half-court offense, isang bagay na halatang kulang sa kanilang first-round exit kontra Golden State Warriors. Nakuha naman ng Suns ang ilang dekalibreng players at isang first-round pick. Hindi kasing halaga ng ipinagpalit nila para kay Durant noon, pero hindi rin masama kung ikukumpara sa kasalukuyang market. Sino ang panalo at sino ang talo sa trade na ito? Himayin natin simula sa detalye ng mismong trade na hindi pa opisyal hanggang Hulyo dahil sa extension ni Jalen Green. Kung gaano katagal nang nagpaplanong umalis si Durant sa Phoenix bago siya sinimulang i-offer ng Suns sa trade deadline at muntik pa siyang bumalik sa Warriors ay usaping bukas sa interpretasyon. Pero matapos ang insidenteng iyon, malinaw na kung ano ang mangyayari ngayong off-season. Ang gusto niya kontrolin ang proseso. Gusto niyang mapunta sa isang taem na kayang mag-offer sa kanya ng 2-year extension na higit sa $100 milyong at may tsansang magkampiyon. Tinutugunan ni Durant ang isang tiyak na pangangailangan ng Rockets bilang half-court scorer at inaasahan ng marami na babayaran siya ng Rockets ng nararapat. Paalala lang, sa NBA halos palaging nakukuha ng malalaking stars ang gusto nila. Alam ng Houston kung ano ang kailangan nila para lumaban ngayon. Ang Rockets ay nagtala ng 52 panalo at nagtapos bilang number 2 seed sa West noong nakaraang season. Ang kanilang team ay binuo sa isang batang atletikong core na mahusay sa pressure defense, katulad ng dalawang teams na nasa finals. Ngunit kinapos sila sa half-court scoring, ika-22 sila sa liga sa half-court offense. Sa regular season, natakpan ito ng depensa, fast break points at offensive rebounds mula kay Steven Adams na kaka-renew lang ng kontrata. Ngunit sa playoffs laban sa veteranong Warriors, napilitan silang maglaro sa half-court at hindi nakascore ng sapat para manalo. Laking tulong ni Kevin Durant sa half-court offense ng Rockets. 37 taon na siya sa susunod na season pero isa pa rin siyang walking bucket na may 26.6 points a game last season and shot 43% from beyond the arc. Ang pagkawala ni Dillon Brooks ay bahagyang makakaapekto sa depensa ng Rockets at mas lalaki ang responsibilidad ni Amen Thompson sa depensa. Gayunpaman, hindi ito inaasahang magdudulot ng malaking pagbagsak. Bukod pa rito, nanatili sa roster ang mga batang may potensyal gaya ni Reed Sheppard at Cam Whitmore, isang tagumpay para sa Rockets. Gayunpaman, may panganib dito para sa Rockets lalo na sa pangmatagalan. Ang dalawang teams na nasa huling laro ng NBA Finals ay piniling maghintay at hayaang mag-mature ang kanilang roster kaysa gumawa ng trade para sa superstar. Kabaligtaran ng ginawa ng Houston, ito ba ay dahil sa kagustuhan ng may-ari na si Tillman Fertitta? Kung magiging healthy si Durant at makakabagay sa sistema, mukhang maganda ang move na ito. Pero kung abutin ng injury o iba pang problema, baka ito ay isang all-in bet na hindi nagtagumpay. May mga mahihirap na desisyong pinansyal na naghihintay sa Rockets pagkatapos nilang i-extend si Durant, lalo na kapag sumapit na ang ikalawang kontrata ni Amen Thompson sa mga susunod na taon. Pero iyan ay problema sa hinaharap. Sa ngayon, ang focus ay ang manalo ng singsing. Isa sa mga layunin ni NBA Commissioner Adam Silver ay ibalik ang focus ng liga sa laro, hindi sa mga transaksyon. Dahilan? Simple lang, kumikita ang liga sa mga laro, wala itong kinikita sa social media debates ukol sa trade. Ang trade ni Durant ang naging pinakamalaking balita sa sports sa araw na yon at tinabunan ang hype para sa dapat ay kapanapanabik na Game 7, inilalagay ang spotlight kay Durant at sa kanyang paglipat. Marami pa ring pag-uusapan tungkol sa laro pero garantisado mas maraming tao ang babasa ng istoryang ito kaysa sa kahit anong ulat tungkol sa Game 7 ngayong araw, kahit ano pa ang mangyari. Ano ang magagawa ng NBA dito? Wala masyado. Maaaring magpatupad sila ng moratorium sa trades habang may finals pero mag-uusap pa rin naman ang mga team sa likod ng eksena. Maaaring palawigin ng liga ang pagitan ng finals at NBA draft pero mangangahulugan iyon ng mas mahabang season o pagbawas ng games, isang ideyang siguradong tatanggihan ng mga may-ari.
Kaya huwag mong isipin na masaya ang liga sa timing ng trade na ito. Sa pananalita ni Phoenix owner Matt Ishbia, halatang may pag-aalinlangan kung ipupush ba ng Suns ang win now trades o magre-rebuild. Ang trade na ito ay isang hakbang patungo sa pangmatagalang plano. Nakuha nila si Green, ang number 10 pick at 5 second round picks. Hindi ito kasing laki ng ipinagpalit nila dati para kay Durant, Mikal Bridges, Cam Johnson at 4 na first round picks. Pero sa kasalukuyang market ni KD, ito na ang pinakamahusay nilang makukuha. Panalo pa rin ito para sa Suns, bagamat hindi ito home run, isang solidong doble lang sa gitna ng outfield. Marami pa rin kailangang ayusin sa roster ng Phoenix. Sina Devin Booker, Bradley Beal, Jalen Green, Dillon Brooks at Grayson Allen ay pawang mga 2 or 3 wing, kaya siksikan ang posisyon. Asahan ng karagdagang trades at tweaks sa lineup, pero sa ngayon ito ang pinakakatanggap-tanggap na deal. Hindi rin masasabing talo ang Miami dito. Nasa parehong posisyon pa rin sila. Hindi sapat para maging contender pero hindi rin masama para mag-tank. Dahil dito, bahagya silang napunta sa loser category. Pero kung ikaw si Pat Riley, malamang pareho rin ang desisyon mo. Ang naging sticking point umano ay si Kel'el Ware. Gustong makuha ng Rockets pero ayaw ibigay ng Heat. Madaling sabihing sana ibinigay na lang nila ang promising na 21 taon para kay Durant. Pero ang pagpapalit ng isang batang sentro para sa isang 37 taon na may injury history ay delikado. Tama lang ang desisyon ng Miami, hindi sulit ang risk. Ngunit ang tanong pa rin para sa Miami, ano na ang plano? Sa kabilang balita, sa oras ng pagsulat na ito, hindi pa rin tiyak kung ang Thunder ang kampiyon ngayong season. Ngunit anuman ang kalabasan sa laro ngayong araw, masamang balita para sa Oklahoma City ang malaking hakbang na ginawa ng Houston para sa susunod na season. Isang season kung saan inaasahang papasok ang OKC bilang paboritong muling magkampiyon sa Western Conference. Hindi lang pinalakas ni Durant ang number 2 seed sa likod ng Oklahoma City. Kinakatawan din niya ang isang partikular na uri ng player na maaaring mahirapan bantayan ng Thunder. Dahil sa kanyang taas, may kalamangan siya laban sa lahat ng kanilang mahusay na perimeter defenders. Ang Thunder pa rin ang team na may pinakamalinaw na posisyon sa West ngayon at sa hinaharap. Ngunit bawat malakas na kalaban ay dagdag na hadlang sa inaasam nilang dinastiya. Ang Houston ang posibleng pinakamalakas na karibal gaya noong laban nila sa Warriors, pero ngayon si Durant ay nasa kabilang panig. 5 sa pinakamahal na Suns players ay parang puro shooting guard, kaya tila na ibaba si Bradley Beal sa depth chart kahit makikita siya ng $53.4 million next season. Kung pananatilihin ng Suns si Green, malamang nabibigyan siya ng mas malaking playing time at pansin sa development dahil sa kanyang potensyal bilang isang 23 taon at former number 2 pick. Sa halip na si Beal ang makinabang sa pag-alis ni Durant, mas lumalabas na sina Green at Brooks ang nagkakaroon ng mas malaking papel sa opensa. Bagamat tila kontento si Beal sa Phoenix, bumaba ng husto ang kanyang usage rate at playing time ngayong season, pinakamababa sa halos isang dekada. Sa pag-usbong ni na Booker at Green bilang kinabukasan ng team, maaaring malagay si Beal sa mas maliit na papel na posibleng magdulot ng tanong kung masaya pa ba siya sa ganitong setup. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?